na Direktor ng NBI, Attorney Melvin Matibag. Magandang morning. Magandang morning. Good morning po, Captain Nick at Jerry. Nako, pasensya na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang, Kamusta po kayo? Oh, kukumustahin namin kayo. Dahil po, kinumusta nyo ang kalagayan namin. puro kayo trabaho, Direktor, Hindi naman. Medyo marami lang pong gawain. Oo nga, alam namin, naiintindihan namin. Oo, kaya hindi nyo kami napapansin itong mga nakakaraang linggo. si Senator Robin Padilla ba ipinatatawag na ninyo ng NBI? Well, mag-meeting po muna kami ng DOJ. Kasi yung primary agency po na in charge po dito sa pangyayaring ito ay ang Department of Justice po. Opo. So pag may malinaw po na instruction sa atin ay atin po ipapatawag kung sino yung mga dapat ipatawag. Hindi lamang po si Senator Robin Padilla kundi yung mga tao maaaring magbigay dinaw po sa pagkawala po ni Senator Bato de la Rosa. So yun hong pahayag ninyo sa ewan ko kung saan yun galing sa interview pronouncement ninyo na kailangan magpaliwanag si Senator Robin, hindi pa ho yun summon o pansupina. Opo. Wala pa. Well, sinabi ko naman po talaga yun that nung nawala po si Senator Bato, ang unang-una dapat tanungin ay si Senator Robin Padilla. Kapag siya yung huling kasama po na alam natin na documented at inamin po niya mismo na siya ang kasama sa paglabas ng Senado at kung saan ibinaba si Senator Bato de la Rosa. Bukod ho ba kay Senator Bato, sino pang may warrant ng ICC ngayon, standing warrant? Wala pa po informasyon na gano'n. Ang malinaw po ay yung warrant po na in-issue po kay Senator Bato de la Rosa po. Oo. Pero meron pang 6 na i-issuehan ng arrest warrant ng ICC? Well, kung pagbabasihan po yung reklamo mismo, nakita naman po natin may mga pinangalanang co-conspirators doon at may mga balita nga po na meron pa po mga parating na warrant galing po sa ICC po. Pero wala pong communication ba sa Philippine government ang ICC patungkol po sa iba pang arrest warrant? As we speak now at ako po mismo personal, wala pa po akong abiso or nalalaman po tungkol po dyan except yung mga nakaraang araw nga po yung sinasabi na meron pa pong mga ilang personalidad na may issuean po ng warrant of arrest. Ang dating po sa amin ng isang statement ninyo, para bang nadala na kayo doon sa nangyari kay Senator Bato de la Rosa, yung pong terminong you will serve the arrest warrant immediately. Immediately, ano po bang ibig nyo sabihin doon? Well, yun po yung kay Senator Bato na statement ko that since there's already an order at wala pong na-issue na PRO, we have to issue the warrant to Senator Bato immediately and without delay. Ngayon, yun naman po sa mga susunod, because of the case po na nangyari, maaaring by that time na may lumabas, meron na pong mas malinaw na pronouncement po ang ating Korte Suprema, at least meron na law enforcement sa pagpapatupad po ng warrant of arrest na i-issue po ng isang korte po, ng ICC po. Okay. Sa ngayon, Director, dumarami na ang wanted natin, mga fugitive. Gaano tayo ka-confident na si Senator Bato nandito pa sa Pilipinas at susuko o mahuhuli ng batas? Well, kung ang pagbabasihan po natin ay ang record ng Bureau of Immigration, wala pa pong record ng kanyang paglabas. Yung nga lamang, aware naman po tayo may mga pangyayari, kagaya po ng kay Alice Gono na nakakalabas na hindi natin document. Kaya mindful din po kami niyan. So, mahirap din po talaga yung contour ba ng ating bansa na maraming entry and exit points. Kaya nga. Pero sa ngayon po, meron naman pong mga lugar kaming tinitingnan at may mga leads po na binibigay sa amin. Ang problema lang nga po, makikiusap na rin po ako sa ating mga kababayan. Ang dami pong nagbibigay sa amin ng mga informasyon na minsan hindi naman po namin pwedeng baliwalain. Actually, hindi namin pwedeng baliwalain. Natitignan din namin na nauuwi naman po sa negatibo or parang oras po ng ating mga law enforcement. Opo, parang gano'n. Meron pa nga pong ilan na gustong yung para nag-scam pa, nagbudol pa para makakuha ng pera. Aba, talaga ganyan. Actually, meron na po nga kaming
mga uhulihin na ganyan kasi monitor naman po namin. Meron naman po kasing mga technology din ang NBI para po malaman kung at mabalidate kung yung inyo pong sinasabi meron man lamang ba katotohanan po. So merong ganun po yung nangyayari ngayon. merong gumagamit dito sa paghahanap kay Senator Bato para mang-scam pa? Meron po eh. Meron na Grabe. po kaming na positive na gano'n po. So Paano po yung modus Pag-nanakaw. paano yung modus nila, Director? sasabihin po kunyari na kasi may mga lumabas na news, di ba po, kanya-kanya mga balita na itong so ngayon susundan yung kwento na yun. So gagawin naman po namin, titingnan namin, i-validate, malalaman namin gusto lang palang manghingi ng ng pera. Ginagamit po na gano'n. So mag-ingat po tayo, napakarami pong ganyan ngayon. Meron na po Na bang lahat po. meron po bang intensyon ang gobyerno na maglabas ng bounty o kaya reward para sa pagkaka-aresto kay Senator Bato? Well, hindi po sa akin yan. Again, ang lead agency po rito is ang Department of Justice. So, Okay. palagay ko po, pinag-iisipan naman yan at kinukonsider. Pero at the end of the day, sila po yung mag-aanonsyo yan. Ang sa amin po talaga is to locate him and effect the arrest po based on the warrant issued by the ICC. Lead agency DOJ, so ang NBI is under DOJ. Ang PNP ay support, Tama po. naka-support, Director. Well, primary law enforcement. At alam ko po kung ano po yung instruction na ipadala po sa DOJ. Pinadala rin po sa Philippine National Police. Last na lang po, merong isang ano pangalan nun, attorney, yung sinasabihan nyo. Grabe yung magsalita eh. Sikat na siguro ngayon yun eh. Yung ang pangalan nun, attorney? Respicio, yun. Ayun po, ayoko na rin po siyang pinag-uusapan kasi parang ang gusto lang naman talaga mapansin siya eh. Pero meron po mga violation na kailangan po pananagutan yung batas. Wala naman po, hindi naman po tumatago sa atin yung mga sinasabi na ganyan. Nadadagdagan lang po talaga yung kanyang mga problema. At nakakabahala rin po na yung mga tao nakikinig nagre-react pa ng maganda ron na wala naman pong argumentong mabuting idinudulot. Opo, Ayun po talaga ngayon. Actually, more on that angle po na baka may mga maniwala ba ang gusto niya magpakamatay na para sa isang partikular na tao, yung willing to die and be to kill and to get killed para dun sa isang partikular na paniniwala. Nakakatakot po 'yun, baka may maniwala po sa kanya. At saka pangalawa, ay abogado po ito wala ba kayong planong kasuhan to sa IBP o para ma-disbar ito? May magpapile na po yung CICC. Ang nakakatawa nga po sa ginagawa niya, sa akin galit na galit, sa akin lang naman po nagkaso. Ang nagkaso po, hindi naman po ako si ICC In fact, kami nga po yung nagbibigay sa kanya ng panahon para dumaan po sa due process. Yung hindi siya parang basta na lang ang kinasuhan po. So sa amin po Pinay, nag-investigate kami, sasampi na po siya. So ang sa akin naman po, walang problema. Kung gusto niya magpakamatay, hindi naman po natin titigilan Maganda. Kung siya lang. Kung siya magbigay ng halimbawa, hindi po ba? Pero yung pong magpapakamatay siya at nagdadamay pa ng ibang tao at pakakagulo, yun po yung binabantayan po natin na labag po sa batas. Parang tumataas na presyon nyo pagka unti-unti tatapusin na namin. Tatapusin na. Hindi naman po. Pag binigyan natin ng pansin, baka sumikat pa Director, thank you. Salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Director Melvin Matibag, NBI.